Hindi lahat ng tao na nakakasama mo ay mabuti para sa'yo. May mga taong nakakapagpalago ng buhay mo, pero meron ding mga nakakasira nang hindi mo namamalayan. Ayon sa psychology, may ilang uri ng tao na mas mainam na iwasan. Kung gusto mong manatiling payapa, kung gusto mong lumago, at kung gusto mong magkaroon ng mas malusog na relasyon. Pag-usapan natin ang 10 klase ng tao na dapat mong bantayan at kung bakit. Number 1. Manipulative na tao. May kilala ka bang tao na parang laging ang galing magpaikot ng sitwasyon? Yung tipong kapag may gusto sila, gagamitin nila ang emosyon mo, ang awa mo, o minsan pati kahinaan mo para lang makuha nila ang inaasam nila. Ito ang tinatawag na manipulative na tao. Sa unang tingin, hindi mo agad sila mahahalata. Madalas kasi magaling silang magpanggap na mabait, maalaga o concerned sa'yo. Pero kung mapapansin mo, sa dulo ng lahat ng usapan o sitwasyon, palagi silang may nakukuhang benepisyo. Samantalang ikaw, napapagod, nadideplete o napapaisip kung tama pa ba ang ginagawa mo. Halimbawa, may kaibigan kang laging hihingi ng pabor. Hindi naman masamang tumulong, pero napapansin mong ginagamit niya ang guilt trip para mapapayag ka. Sasabihin niya ang mga salitang, akala ko ba kaibigan kita? Kung hindi mo ako matutulungan, baka wala ka rin silbi. Dahil doon, kahit ayaw mo, pumapayag ka. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil pinipilit ka ng konsensya. Sa psychology, ito ay isang uri ng emotional exploitation. Ang manipulative na tao ay gumagamit ng iba't ibang taktika tulad ng gaslighting, silent treatment, charm offensive. Ang masama nito, kapag palagi kang nakasama sa ganitong tao, unti-unti mong mararamdaman na nawawala ang tiwala mo sa sarili. Parang lagi kang may pagkukulang. Parang kailangan mong lagi silang pagbigyan kahit hindi mo na talaga kaya. At kung hindi mo ito mapapansin, pwede kang maubos. Hindi lang sa oras at pera, kundi pati sa emosyon at mental health mo. Kaya napakahalaga na ma-identify mo ang mga manipulative na tao sa buhay mo. Ang tanong, paano mo sila makikilala? Simple lang, kung lagi mong nararamdaman na may guilt, takot o pressure tuwing kasama mo sila, baka sinyalis na yon. Ang totoong relasyon, whether kaibigan, pamilya o partner, ay dapat may respeto at kusang loob na pagtutulungan, hindi yung parang laro ng kontrol. Number 2. Narcissistic. May kilala ka bang tao na sa bawat usapan, laging umiikot sa kanila ang lahat? Tipong kahit ikaw ang nagkikwento, somehow nagagawa nilang ibalik ang spotlight sa sarili nila. Ganito kumilos ang isang narcissistic na tao. Lahat ng bagay para sa kanila, umiikot sa kanilang imahe, achievements at kagustuhan. Kung manipulative na tao ay gumagamit ng emotion para makuha ang gusto nila, ang narcissist naman ay sobrang nakasentro sa sarili. At ang masakit, madalas nilang hindi makita ang pangangailangan ng ibang tao dahil masyado silang abala sa pagprotekta sa sariling perfect image. Halimbawa, may kwento ka tungkol sa hirap na pinagdadaanan mo sa trabaho. Ang sagot nila, alam mo, mas grabe yung sa akin, at bigla na lang magiging tungkol sa kanila ang usapan. Kapag nagdagumpay ka, imbis na i-celebrate ka, ida-downplay nila ang achievement mo, o kaya gagawin nilang mas maliit kumpara sa kanila. Maganda yan, pero nung ako, mas malaki yung nakuha kong award. At kung sakaling hindi mo sila masunod, mabilis silang magtatampo, magagalit, o kaya gagawin kang guilty dahil hindi mo sila inuna. Sa psychology, ang narcissism ay hindi lang simpleng pagiging makasarili. Ito ay isang personality trait na kadalasang nakaugat sa insecurity. Paradoxical, di ba? Kasi kahit mukha silang sobra ang tiwala sa sarili, sa totoo lang, madalas silang may takot na hindi sila sapat. Kaya sobra silang kumakapit sa validation ng iba. Ang problema, kapag lagi kang nakapalibot sa narcissistic na tao, mapapansin mong nauubos ang energy mo. Kasi lahat ng effort mo, napupunta sa pagpapa-feel good sa kanila. Nawawala ang boses mo, hindi ka makapag-express ng totoo dahil laging sila ang bida. Nababaliwala ang needs mo dahil nakasanayan mong sila ang inuuna. At ito ang nakaka-relate na reality. Baka nasa pamilya mo ang narcissist, baka kaibigan, o baka partner. Mahirap silang iwasan, lalo na kung malapit sa'yo. Pero kailangan mong maglagay ng healthy boundaries. Isipin mo ito, kapag lagi kang nasa ilalim ng anino ng isang narcissistic na tao, natatakpan ang tunay mong liwanag.
Para kang nasa relasyon kung saan ikaw ang laging nagbibigay, pero sila lang ang laging nakikinabang. Ang totoo, hindi mo kontrolado kung magbabago sila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. At minsan, ang pinakamagandang gawin ay hindi sila kontrahin ng direkta, kundi limitahan ang access nila sa emosyon mo. Number 3. Chronic liar. May kakilala ka bang tao na kahit sa simpleng bagay, hindi mo na alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi? Yung tipong kahit wala namang dahilan para magsinungaling, gagawa pa rin sila ng kwento. Sa psychology, tinatawag silang chronic liars, mga taong halos naging lifestyle na ang pagsisinungaling. Hindi ito yung tipong white lies lang, gaya ng kapag sinabi mong busog pa ako, kahit hindi naman, o kaya on the way na ako, kahit kakalabas mo pa lang. Ang chronic liar ay mas malalim pa. Ito yung halos lahat ng aspeto ng buhay nila ay may halong kasinungalingan. At minsan pati sila nalilito na sa pagitan ng realidad at ng mga kwento nila. Halimbawa, may kaibigan kang laging may magandang kwento. Kesyo nakilala ro nila ang isang sikat na tao, may na-close na big deal o may sobrang bonggang nangyari. Pero pag tinignan mo ng mabuti, wala naman talagang ebidensya. Minsan, may kamag-anak na laging pinapaganda ang sarili sa pamamagitan ng exaggerated na kwento. At ang ending, ikaw pa ang napapahiya kapag nalaman mong hindi pala totoo. Ang epekto sa relasyon? Malaki. Kung palagi kang niloloko, darating yung punto na kahit ang totoo na ang sabihin nila, hindi mo na paniniwalaan. Nagkakaroon ka ng anxiety. Lagi mong iniisip kung ano ang totoo at ano ang hindi. Kaya nakakapagod. Nakakasira ng reputasyon dahil kapag nalaman ng iba na chronic liar sila, hindi lang sila nabumukhang hindi ka panipaniwala. Nadadamay din ang mga taong malapit sa kanila. Isipin mo ito. Ang relasyon, kaibigan man, pamilya o partner ay parang bahay. Ang pundasyon nito ay tiwala. Kapag chronic liar ang kasama mo, parang laging may crack yung pundasyon. Maaaring hindi agad bumagsak ang bahay, pero unti-unti, mabibiyak hanggang tuluyan itong gumuho. At eto ang pinaka-relatable. Kahit ilang beses ka nang nadala, minsan naniniwala ka pa rin dahil ayaw mong isipin na niluloko ka. Pero sa huli, mapapagod ka ring paulit-ulit masaktan. Ang masakit pa, hindi mo agad mapapansin na napapako ka na sa relasyon kung saan hindi ka sigurado kung alin ang katotohanan. At ayon sa psychology, ang constant exposure sa ganitong uri ng tao ay nagdudulot ng trust issues na minsan dinadala mo pa kahit sa ibang relasyon na wala namang kasalanan. Kaya mahalagang maging mapanuri. Tandaan, hindi masama ang magbigay ng chance. Pero kung paulit-ulit ka nang sinasaktan ng kasinungalingan, baka panahon na para tanungin mo ang sarili mo hanggang saan ang kaya mong tiisin. Number 4. Gaslighter. Naranasan mo na bang dumating sa punto na hindi ka na sigurado kung tama pa ba ang nararamdaman mo o iniisip mo? Yung parang kahit malinaw naman ang nakita o narinig mo, may isang taong paulit-ulit na pinapaniwala kang mali ka. Hanggang sa dumating ang oras na pati sarili mong alaala, pinagdududahan mo na. Kung oo, malaki ang posibilidad na nakaengkwentro ka ng isang gaslighter. Ang salitang gaslighting ay galing sa isang lumang pelikula kung saan ang isang lalaki ay unti-unting pinapaniwala ang kanyang asawa na nababaliw na siya. Kahit ang totoo, siya lang talaga ang nagmamanipula ng sitwasyon. Mula noon, ginamit ito sa psychology para ilarawan ng uri ng emotional abuse na naglalayong pagdudahan ng isang tao ang sarili nilang katinuan at memorya. Paano kumikilos ang isang gaslighter? Pagbabalik ta rin niya ang katotohanan. Mini-minimize niya ang nararamdaman mo. Pinaparamdam na ikaw ang may problema at nagpapanggap na concerned. Halimbawa sa relasyon, nagalit ka dahil nahuli mo siyang may ka-text na iba. Ang sagot niya, imagination mo lang yan. Paranoid ka talaga. Hanggang sa mapapaisip ka, baka nga ikaw ang mali. Halimbawa sa pamilya, kapag sinabi mong nasaktan ka sa mga salita nila, sasabihin nila, ang arte mo, hindi ka naman dapat maapektuhan. Halimbawa sa trabaho, kapag may maling desisyon silang ginawa, ibabalik nila sa iyo ang sisi na para bang ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkamali. Bakit ito delikado? Dahil ang gaslighting ay hindi lang basta kasinungalingan. Ito ay systematic manipulation. Unti-unti nitong kinakain ng tiwala mo sa sarili. Kapag palagi kang nagagaslight, maaari mong maramdaman na hindi ka na sigurado kung tama pa ang alaala mo. Na lagi kang nagsusori kahit hindi naman ikaw ang may mali.
Palagi kang kinakabahan na magsabi ng nararamdaman mo kasi baka mali na naman. Nawawala ang confidence mo at unti-unti kang napapasailalim sa kontrol nila. Sa psychology, sinasabi na ang gaslighting ay nakakapagdulot ng chronic self-doubt, anxiety at depression. Kasi isipin mo, kung araw-araw mong maririnig na mali ka, na baliw ka o imagination mo lang yan, darating yung oras na maniniwala ka na nga. Paano mo makikilala ang isang gaslighter? Kapag hindi sila marunong umako ng responsibilidad. Kapag palagi nilang binabaliktad ang sitwasyon para sila ang tama at ikaw ang mali. Kapag consistent ang pattern na ikaw ang nadududa sa sarili tuwing kausap mo sila. At eto ang pinakamahirap. Minsan, mahal mo yung gaslighter. Pwede silang partner, magulang, kaibigan o boss. Kaya hindi madaling putulin ng koneksyon. Pero tandaan, ang healthy na relasyon ay dapat nagbibigay linaw at kapanatagan, hindi pagkalito at pagdududa. Kung may taong paulit-ulit na pinapaniwala kang hindi valid ang nararamdaman mo, totoo ba na ako ang problema? O sinasanay lang nila ako magduda sa sarili ko? Number 5. Overly negative people. May mga taong kapag kasama mo, parang laging may ulap na madilim sa ibabaw ng ulo nila. Kahit gaano kaganda ang balita mo, ang unang sagot nila ay problema, duda o reklamo. Ito yung tinatawag na overly negative people o mga energy drainers, mga taong inuubos ang sigla mo dahil sa sobrang pagiging negatibo. Halimbawa, excited kang magkwento na may bago kang project o business idea. Ang sagot nila, di ba marami nang sumubok niyan? Baka malugi ka lang. Imbis na ma-encourage ka, bigla kang nagdadalawang isip. Halimbawa, nag-share ka na gusto mong mag-travel para makapagpahinga. Ang sagot nila, sayang lang pera mo. Puro gastos, wala ka namang mapapala dyan. Bigla kang nawalan ng gana kasi imbis na ma-inspire ka, pinutol nila ang excitement mo. Ang mga overly negative people ay parang sponge na sumisip-sip ng energy mo pero hindi nagbibigay pabalik. Ayon sa psychology, ito ay dahil sa phenomenon na tinatawag na emotional contagion. Ibig sabihin, nahahawa ka sa emosyon ng taong madalas mong kasama. Kung lagi silang nega, unti-unti, maa-absorb mo rin yung energy na yon. Bakit sila laging nega? Ang tingin kasi nila sa mundo ay puro kakulangan at problema, hindi oportunidad. Dahil takot silang magkamali o mabigo, ayaw nilang makita kang sumusubok. At nasanay na silang maghanap ng mali, kaya kahit sa mabuting bagay, may nakikita silang pangit. Ang epekto nito sa'yo? Malaki. Naapektuhan ng motivation mo. Ang dating excited ka, ngayon nag-aalangan ka na. Lumiliit ang pananaw mo dahil palagi nilang binibigyang diin ang peligro. Natatakpan ang mga posibilidad. Nauubos ang energy mo kasi imbis na ma-encourage, kailangan mo pang labanan ang negatibong pananaw nila. Ang masakit dito, minsan hindi mo sila basta-basta maiwasan dahil pwedeng kasama mo sila sa bahay, sa opisina o matagal mo ng kaibigan. Kaya ang challenge ay hindi lang iwasan sila, kundi protektahan ang sarili mong energy. Ano ang mga signs na may overly negative person sa paligid mo? Laging may reklamo kahit sa simpleng bagay. Kapag may magandang balita, sila ang unang makakahanap ng butas. Kapag may bagong ideya, sila ang unang magsasabi ng hindi yan uubra. Kapag kasama mo sila, pakiramdam mo mabigat, drained at nawawalan ka ng gana. Hindi mo kontrolado kung gaano sila kanega, pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. Pwede mong limitahan ang oras na ginugugol mo sa kanila. O kaya, kung hindi maiiwasan, maglagay ka ng mental boundary. Ito ang opinyon niya, pero hindi ibig sabihin ito ang magiging realidad ko. Tandaan, kung palagi kang nasa paligid ng mga energy drainers, parang lagi kang nag-charge ng cellphone habang naka-on ang lahat ng draining apps sa background. Kahit naka-plug ka, ubos ka pa rin. Ang mahalaga, bantayan mo ang sarili mong emotional battery. Hindi lahat ng taong kasama mo ay nakakatulong para mapuno ka. Yung iba, sila mismo ang dahilan kung bakit lagi kang low bat. Number 6. Overly controlling. May kilala ka bang tao na parang gusto nila lahat ng bagay ay umiikot sa kanila? Mula sa desisyon, galaw, hanggang sa maliliit na bagay na wala naman silang kinalaman. Ito yung tinatawag na overly controlling people. Mga taong hindi mapalagay kapag hindi sila ang may hawak ng sitwasyon. Halimbawa, may plano ka na lumabas kasama ang ibang kaibigan. Bigla nilang sasabihin, hindi mo dapat sila kasama. Mas mabuti kung ako na lang.
Parang gusto nilang sila lagi ang sentro ng mundo mo. Halimbawa sa trabaho, may boss na kahit kaya mo naman, pakikialaman pa ang lahat ng ginagawa mo. Imbis na pagkatiwalaan ka, tinitiktikan ka sa bawat galaw. Ang ending, para kang robot na walang sariling initiative. Halimbawa sa relasyon, sila yung tipong dapat ikaw ang sumunod sa gusto nila. Kung hindi, magtatampo, magagalit, o minsan gagawa ng drama para mapapaniwala kang mali ka. Bakit sila kontrolado ng kontrol? Sa psychology, maraming dahilan kung bakit nagiging controlling ang isang tao. Kapag hindi sila ang may kontrol, parang vulnerable sila. Mas pinipilit nilang hawakan ang lahat kasi takot silang matalo o mapahiya. Minsan lumaki sila sa environment na puno ng kontrol, kaya akala nila ito ang normal. Ang epekto sa'yo kapag laging may controlling person sa paligid ay nawawala ang kalayaan mo. Hindi ka na makakapagdesisyon para sa sarili mo kasi lagi mong iniisip kung ano ang sasabihin nila. Nabubura ang identity mo. Unti-unti kang napapaisip, baka nga mali lahat ng gusto ko. Hanggang sa dumating yung punto na hindi mo nakilala ang sarili mo. May stress ka at magka-anxiety dahil kahit maliit na bagay, kailangan mong mag-ingat baka hindi nila magustuhan. Parang ganito, ikaw yung driver ng buhay mo. Pero biglas lang uupo sa tabi at hahawakan ng manibela. Tapos ikaw pa yung may stress kasi kung saan-saan ka nila idinidirekta. Ano ba ang signs na overly controlling ang isang tao? Palagi sila ang nasusunod sa lahat ng desisyon. Hindi sila marunong makinig sa opinyon ng iba. Ginagamit nila ang guilt o takot para mapasunod ka. Kahit simpleng bagay, pinapakailaman nila. Kapag hindi sila nasunod, nagagalit, nagtatampo o naninisi sila. Sa halip na pagmamahal at respeto, napapalitan ng takot at pagsunod lang ang relasyon. Imbis na healthy partnership, nagiging master-servant dynamic. At ayon sa psychology, ang ganitong uri ng relasyon ay nagdudulot ng emotional exhaustion at minsan, trauma. Mahirap ito, lalo na kung mahal mo yung taong controlling. Pwedeng partner, magulang, o kaibigan. Kasi iniisip mo, baka care lang yung ginagawa nila. Totoo, minsan galing ito sa malasakit. Pero kung sobra, nagiging lason na rin. Tandaan mo, normal lang na may mga taong magbibigay ng payo o mag-alok ng tulong. Pero iba ang payo sa pagdidikta. Kapag napapansin mong halos lahat ng galaw mo ay kailangan munang aprubahan nila, baka panahon na para mag-set ng boundary. Kasi sa huli, ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Oo, pwede kang makinig sa directions ng iba. Pero hindi ibig sabihin, sila na ang dapat magmaneho para sa'yo. Number 7. Drama-centered. May kakilala ka bang tao na parang walking teleserye? Yung kahit simpleng bagay, nagiging malaking issue. Kahit walang problema, gagawa sila ng drama. At kapag may maliit na gulo, para bang end of the world na. Ito ang tinatawag na drama-centered people. Mga taong hindi kayang mabuhay nang walang kaguluhan. Halimbawa, may kaibigan ka na kapag hindi mo na-replyan agad, bigla ka na lang makakatanggap ng message na, so wala na akong halaga sa'yo. Sige, wag mo na akong kausapin. Isang simpleng late reply, nagiging friendship breakup. Halimbawa sa pamilya, may kamag-anak kang konting tampuhan lang, nagpo-post na agad sa social media ng cryptic status. Hindi mo talaga makikilala ang tunay na tao hanggang hindi ka nila traidorin. Ikaw patuloy ang napagbibintangan kahit hindi naman tungkol sa'yo. Halimbawa sa trabaho, may office mate kang konting correction lang, parang gumuho na ang mundo. Bakit lagi na lang ako? Bakit ako na naman? Simpleng feedback, naging parang personal attack. Bakit sila laging may drama? Sa psychology, ang pagiging drama-centered ay pwedeng galing sa need for attention. Kasi kapag walang issue, hindi sila napapansin. Galing din sa emotional instability. Nahihirapan silang kontrolin ang emosyon, kaya lumalabas ito bilang sobrang reaksyon. Pwede rin galing sa validation seeking. Gusto nilang maramdaman na sila ang bida o sila ang kawawa para makuha ang simpatya ng iba. Pwede rin galing sa habit, nakasanayan na, minsan dala ng upbringing o ng environment na laging may kaguluhan. May epekto ba ang drama-centered people sa'yo? Oo, ang emotional exhaustion. Kasi kahit wala ka namang ginagawa, lagi kang nadadamay. Nabubura ang peace of mind mo. Hindi ka makarelax kasi may bagong issue na naman silang ipapasa. Laging may guilt trip. Ikaw ang tipong kailangan mag-explain kahit wala ka namang kasalanan. Naging toxic environment dahil mahirap makipagrelasyon sa taong palaging may kaaway, tampuhan
o kwento ng betrayal. Parang ganito, gusto mo ng tahimik na gabi, pero dahil may drama-centered na tao sa paligid mo, bigla kang nasa gitna ng isang eksena na parang teleserye. Ano ang signs na drama-centered ang isang tao? Lagi siyang may kaaway o tampuhan. Kumagawa siya ng kwento para sila ang sentro ng usapan. Nagpo-post ng hugot o cryptic messages sa social media. Konting bagay, sobrang reaksyon. Hindi marunong mag-move on, paulit-ulit na lang ang kwento ng sama ng loob. Paano nakakasira ang drama? Ang relasyon ay dapat nagbibigay ng peace at support. Pero kung laging may drama, parang ikaw yung nauubusan ng pasensya at enerhiya. Imbis na gumaan ang buhay mo, mas bumibigat pa. Ayon sa psychology, ang constant exposure sa drama ay nagdudulot ng chronic stress. Lagi kang alerto, laging may kaba, kasi baka may bagong issue na naman silang ibato. Sa huli, ikaw yung napapagod at natututo ka na ring umiwas. Normal lang na may conflict sa buhay, pero hindi dapat lahat ng bagay gawing pelikula. Kung may kilala kang drama-centered, mag-ingat ka. Dahil minsan, sila yung dahilan kung bakit hindi ka makafocus sa sarili mong growth. Dahil abala ka sa pag-aayos ng gulo na sila mismo ang gumawa. Tandaan, ang tunay na mahalaga sa relasyon ay hindi kung gaano kadaming eksena ang meron, kundi kung gaano ito nakakapagbigay ng katahimikan at suporta. Number 8. Backstabbers. Meron ka bang kakilala na kapag kaharap mo, puro ngiti, puro puri, at parang totoo ang malasakit? Pero pag talikod mo, sila pala ang unang sumasaksak sa likod mo. Ito ang tinatawag na backstabbers. Mga taong plastic, mabait sa harap, pero traitor sa likod. Sa simula, mahirap silang makilala dahil magaling silang magpanggap, magaling silang makibagay, magaling silang makipag-usap, at madalas sila pa ang mukhang pinaka-close sa'yo. Pero ang totoo, habang nagkikipagkaibigan sila sa harap mo, unti-unti ka nilang sinisira kapag wala ka na. Bakit may backstabbers? Sa psychology, ang ugat ng backstabbing ay madalas galing sa insecurity. Nakikita nila ang meron ka at natatakot silang mapag-iwanan, kaya sisirain ka para sila ang magmukhang mas magaling. Madalas rin ay galing sa inggit. Hindi nila kayang i-celebrate ang success ng iba, kaya ang paraan nila ay ang ibagsak ka. Pwede rin galing sa power play. Ginagawa nila ito para makuha ang pabor ng ibang tao o mas mataas na posisyon. Pwede rin galing sa lack of integrity. Simpleng ugali lang talaga ng pagiging plastic at traidor. Ano ang epekto ng backstabber sa'yo? Kapag minsan kang tinraidor, mahirap na ulit magtiwala sa kahit kanino. Magkakaroon ka ng trust issues. Magkakaroon ka ng emotional pain. Kasi madalas, yung naninira sa'yo ay yung taong least mong ini-expect. Nagiging toxic environment na. Kasi kapag may backstabber sa paligid, hindi mo maramdaman ang peace. Kasi pakiramdam mo, laging may nakabantay na sisira sa'yo. Ang pinakamasakit, hindi naman galing sa mga hindi mo kilala ang backstabbing. Galing ito sa mga taong malapit sa'yo. Kasi kung hindi mo sila malapit, wala silang alam para ipambato laban sa'yo. Ano ang signs na backstabber ang isang tao? Laging may dalang chismis. At kung kaya nilang gawin sa iba, kaya rin nilang gawin sa'yo. Mabait sila kapag kaharap ka, pero may naririnig kang iba ang sinasabi kapag wala ka. Ginagamit nila ang mga sekreto mo o personal na bagay na shinare mo laban sa'yo. Laging gusto silang bida kahit kapalit ay pangalan mo ang masira. Ayon sa psychology, ang betrayal mula sa taong pinagkakatiwalaan mo ay nagdudulot ng tinatawag na relational trauma. Hindi lang ito simpleng nasaktan ka. Ito ay sugat na nagiging dahilan para mahirapan kang magtiwala kahit sa mga taong totoo namang mabuti. Ang backstabber ay parang lason na nakatago sa matamis na inumin. Hindi mo agad malalaman, pero pagdating ng panahon, mararamdaman mo ang epekto. Masakit at minsan mahirap gamutin. Minsan wala kang kontrol kung may traidor sa paligid mo, pero may kontrol ka kung paano mo hahawakan ang relasyon mo sa kanila. Ang mahalaga, huwag mong hayaang ang betrayal nila ang maging dahilan para maging mapait ka sa lahat ng tao. Oo, maglagay ka ng boundary, pero huwag mong hayaan na sila ang magdikta kung paano ka magmahal o magtiwala ulit. Tandaan, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan at hindi lahat ng malapit ay kakampi. Kaya mahalagang matutong pahalagahan ng totoo at tapat at iwasan ng mga plastic at traidor. Number 9. Users or opportunists. May kilala ka bang tao na palaging dumarating sa buhay mo kapag may kailangan? Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan,
bigla silang naglalaho o nagiging busy. Ito ang tinatawag na users o opportunists, mga taong laging nag-iisip kung paano sila makikinabang sa sitwasyon pero hindi nagbibigay pabalik. Sa psychology, maraming dahilan kung bakit nagiging opportunist ang isang tao. Una, selfishness or egocentric thinking. Iniisip nila ang sariling kapakanan kahit nasaktan ng iba. Ikalawa, low empathy. Hirap silang makiramay o isipin ang damdamin ng iba. Ikatlo, learned behavior. Maaaring lumaki sila sa environment kung saan ang manipulative o opportunistic behavior ay normal. Ikaapat, short-term gain mindset. Mas mahalaga sa kanila ang makuha agad ang gusto nila kaysa ang magkaroon ng tunay at matibay na relasyon. Malaki ang epekto nito sa'yo kasi mapapagod ka emotionally. Lagi kang nagbibigay pero hindi ka nabibigyan ng reciprocation. Masistress ka at ma-frustrate. Napapaisip ka kung bakit lagi kang napapakinabangan. Masasayang din ang oras at lakas mo kasi palaging sila ang inuuna. Kaya minsan ang sarili mong pangangailangan na iwan sa background. Magkakaroon ka rin ng trust issues. Kapag nasanay ka sa users, mahirap na ulit magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Parang ganito, gusto mo ng totoong relasyon pero palaging nakakasama ang user. Ang pakiramdam mo ay parang vending machine ka. Lalabas lang ang kabutihan mo kapag may boto na pipindutin sila. Dumadating lang kapag may kailangan. Ang mga signs na user or opportunist ang isang tao ay dumadating lang kapag may kailangan. Hindi sila nagbibigay ng tulong kapag ikaw ang nangangailangan. Laging may nakikitang personal gain sa lahat ng interaction. Kapag walang pakinabang sa kanila, nawawala sila o nagiging cold. Madali silang magpakitang tao para makuha ang gusto. Ang users ay hindi laging masama o malas. May mga pagkakataon na hindi nila sinasadya pero pattern ang nakikita sa behavior nila. Kapag palagi kang nasasaktan o nadadamay, mahalagang matutong maglagay ng boundaries. Huwag mong ibigay ang lahat ng oras, effort o resources mo sa tao na hindi rin nagbibigay ng reciprocation. Hindi selfish ang mag-prioritize sa sarili. Ito ay paraan para maprotektahan ang emotional at mental health mo. Tandaan, ang tunay na relasyon ay dapat may give and take. Hindi laging one-sided. Kung palagi kang napapakinabangan, hindi ka lang napapababa, kundi nauubos ka rin. Number 10, naiinggit o nagsiselos ka. May kakilala ka bang laging naiinggit sa achievements mo? Kahit maliit lang. O yung tipong kahit wala kang ginawa, parang hindi sila mapayapa kapag may mas maganda o mas bago sa buhay mo. Ito ang jealous at envious people. Mga taong hindi kayang i-celebrate ang success ng iba at kadalasan, nagdadala pa ng negatibong energy sa paligid nila. Bakit may silosong tao o inggiterong tao? Sa psychology, may ilang dahilan kung bakit naiinggit o nagiging jealous ang isang tao. Una, low self-esteem. Nakikita nila ang tagumpay mo at nai-insecure sila sa sarili nila. Ikalawa, scarcity mindset. Parang iniisip nila kung ikaw ay successful, mas mababa ang chance nilang maging successful din sila. Ikatlo, projection. Ang sariling insecurities at kakulangan nila, pinapasa nila sa iba. Ikaapat, unhealthy comparison habit. Laging ikinukumpara ang sarili sa iba, imbis na mag-focus sa sariling growth. Ang epekto ng inggitero sa buhay mo ay emotional drain. Palaging may energy na nakukuha sa pagsuporta sa negativity nila. Nagkakaroon ng stress at tension. Parang laging may invisible competition kahit wala kang ginagawang laban. May discouragement. Kahit may accomplishment ka, na-stress ka o napapaisip kung may mali sa achievement mo. Nagiging toxic ang environment. Sa pamilya, sa trabaho o grupo ng kaibigan, ang presence nila ay nagiging dahilan para hindi ka masaya sa sariling tagumpay. Parang ganito, nagtatangka kang mag-celebrate pero may laging tao na parang nagsasabing hindi ka dapat masaya. At kapag hindi ka careful, unti-unti, masasanay ka rin na pigilan ang sarili mong kaligayahan. Ano ang mga signs na inggit ang isang tao? Hindi siya marunong mag-celebrate ng success ng ibang tao. Lagi siyang may subtle shade, critic o comparison. Madali siyang ma-frustrate kapag may nakamit ka. Kapag may reward o achievement ka, babawasan nila ang halaga nito. Parang competitive lagi, kahit hindi naman required. Hindi mo kontrolado kung sino ang naiinggit o jealous. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. Huwag mong hayaang sirain nila ang kasiyahan mo. Huwag mong gawing basihan ang negatibong pananaw nila sa sarili mong worth o achievement. Ang jealousy at envy ay natural sa tao
Pero kapag sistematiko at palaging nakapaligid sa'yo, ito ay nakakasama sa mental health mo. Ang pinakamainam gawin ay mag-set ng boundary at mag-focus sa growth at happiness mo, hindi sa opinyon ng taong laging naiinggit.